Hello po. Magandang tanghali. Tanghali na ba? Opo. Galing daw kayo munisipyo? Opo, nag-meeting po kami para sa motorcade. Para sa Saturday. Para sa mga panalo? Opo. Okay, hindi ko ina-expect rin po yung panalo ko talaga. Binigay ng mga tao talaga yung support. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tagalawak. First time mo? Ilang beses na ako, sir. Kailang hindi po talaga ako na... Okay. It's my 4th try po. Balit at nakatatlong try na ako. Talaga? Oh, pero talagang yung campaign ko kasi malinis akong naging kandidato. Walang pera? Oo, hindi ako, walang involved na pera or ininakwan. Basta nag-campaign na ako para sa mga tao. Tapos yung plataforma natin, mga ganun. Nakita naman ng mga tao yung sinceridad natin. Aba. Ito na po, na-start na nakapagsimula na kami. Marami pa dun. Marami pa. Makikita natin yung actual na pagbunot. Oo. Dito sa bukid. Welcome sa bukid. Hello. Hello. Hello po. Dito kami lang mga ni tanalam na miss. Crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories, agribusiness, how it works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Lamisaan nga na dyan. Pasensya na magulo eh. Pero itong mga to nagagamit pa siya. Hindi siya nasisira. Lahat pati ito. Tawag doon pag kukunin ng yung mga may alagang hayop, ipapatuyo nila yan. Papatuyo, tapos pag tag-ulan, syempre may tanim na napalay, walang makakain yung mga hayop. Yan yung pinapakain nila sa mga pwede kambing. Pwede na ipakain kahit tuyo po ito? Oo, tuyo. Kambing, mga baka, ganun. Lahat. Kalabaw. Kaya walang nasisira, pati yung mga ganito. I see. Pwede siyang kainin ng mga... Saglit, kakain muna tayo. Apo, ayan o, may star apple o. Oo, pero wala. Tapos na. Tapos, tugaw nung. Ilocano doon, magayam niya. Uwe, taga Balunggawak. Watcha doon. Balunggaw. Watcha. Mother, okay lang dyan. Dito yung iba nagpukan dito sila. Ito na yung mga bunga yung iba. Tignan natin. Magalalaki. Mga bago. Okay. Yan, magaganda. Hey! Watcha! Marami pa siya, maraming aso. Sila uncle. Hello, sir. Yung mga tao na iba nandun sa dulo. Gaano ba kaluwang ang taniman nyo ng mani? Sakto lang. Konsehal. Dito, sakto lang. Palikwan yan. Mga lupa lang, nakikisaka lang na kami. Pero may din talagang sinasaka kami doon, bandaron pa. Doon sa bandang doon, sa malapit na sa Manawag. Yan sila. Hello po. Ante. Mag-smile po ng mabuti. Baka mag-viral. Ganyan pala mani. Naalala ko yung lola ko nung fresh, araw. matamis na siya kasi bagong bunot talaga. Bubunutin. Bubunutin. San Rob yan? Bubunutin yan. Dumayo pa kayo? Mga auntie, uncle din, ganun po. Enjoy po mag-ano ng money. Nung panahon ng pandemic, yan kinabuhay namin. Lahat kami dito. Kasi walang income yung mga tao. Yung mga may pananim na mga kamag-anak, mga kakilala man, doon kami, mabubunot kami lahat. Lahat ng mga tao. Pero pag yung pangbinhi talaga, pipiliin pa yan. Yung talagang may pangbinhi, yung para itatanim ulit. Pero ito yung the same din doon sa Henarbes. Oo. Nandiyan, pero yung lahat yan, pag yung ibibenta or kakainin yung hilaw siya, yung ilalaga lang, pwede lahat yan. Pero pag yung pinakabinhi talaga, yun yung matitigas. Pipiliin natin matitigas. Ang ganda ang lalaki ng mga bunga. Ganyan lang pala, akala ko yung punong-punong ganon. Hindi, ganito talaga, marami na po ito. Marami na yan. Marami na. Pero may ibang ganyan din, mas marami pa. Yung isang ganyan, may 20, 15, gano'n. Wow. Isang kwan.
Tikman nga natin. Tingnan nga kung matamis. Ito yung matigas. Ito, may mga mahilaw pa, pero pwede na yung panglaga. Ano pala, no? Isa-isa. Pero ito, yan, pwede nang panglaga to. Yan, okay, yan yung, ito pwede siyang pangbinhi. Pag ganito, panglaga. Ito pwede na siyang maging binhi, ibibilad natin sa araw hanggang ilang days. Tapos, ito yung mga nilalaga talaga, yung binibenta minsan. Per kilo ba? Ito pwedeng gawing peanut butter, ilalagay sa mga chocolates or candy, ganun. Ito Yung mani ng prito. pwede yan. Pwede. Tara, kain muna kayo. Tara. Mamaya magbunot din kayo. Babalikan po natin. Kain muna, mangan kayo pa. Ilocano damo lang, may balunggaw ni sir. Pasensya kayo magulo dito sa buhay bukid, ganito talaga kami. Ayos lang. Ang problem. buhay sa probinsya, ganito. Ang mga kan namin, mga kuliglig. Dito kayo talaga nakatira, Konsal. Sir, may bahay din po sa harapan, pero dito talaga kami sila mamata. Malamig dito, may mga puno. Sarap kasi, panikwan lang. Puro bahay. Ito, kasi yung lupa na to, parang kaibigan po namin, tapos kami na magtatanim. Pero yung may lupa din sila na talagang sinasaka kami. Pag first crop, palay talaga. So second crop, third crop, pwedeng mani. Yung iba pa nga, nakakatatlong cycles. Alam yung taniman. Ilang buwan ba ang mani bago ma-harvest? Mga 65 to 70 days. Ang bilis Kaya yung iba, nakakatatlo pa sila. Yung nakakatatlong... Fast crop pala. Pero pinakamaganda talaga yung mani, yung sa summer. Yung pinakamainit. March 3 lang po. So pag ngayon, darating na ng June, siyempre palay, susunod naman palay. Magpapalay na ito ulit. Tapos yung second crop, yan yung karamihan na manina at tanim dito. Bakit mo nalatam na ng mani? May buhangin ba ito? Ito maganda yung clay, yung pagka yung lupa, mataba yung lupa niya kasi. May ilog ba malapit dito? Batis doon, patubig. Pero nga, dito sa kagaya nito, malayo na, yung may mga kami, yung gripo na, tapos patubig. Pero yung doon sa yung tinatanong namin doon malapit sa sa may batis po. Opo. Tsaka ano ba yan? Irrigation. Kaya may patubig. Iba-iba yung price. Pero pag naging binhi siya, mas mahal siya. So mas mahal yung price po ng binhi talaga. Kasi yun yung itatanim ulit bibilhin ulit ng mga farmers, tatanim ulit nila kaya mas mahal yung sa binhi. Nagtatabi kayo ng binhi? Opo, yung meron pa po. Yung priniprito, binhi pala yun. Ibibilad siya, ma'am. May ilang days din siya bibilad. Siguro 1 week, ganun. Pag okay na siya, yun. It's either ibibenta mo para sa binhi, mahal din eh. Ang per limon tawag nila sa amin sa Ilocano. Limon ko na. Limon. Limon ko na. Dajek ko nga yung latang malaki ng fruit salad. Ganun, mabalin na dyan. Kamahan tayo, si Dati T. Ay, kung hindi na ako nakapag-prepare masyado. Yung kung lang, nagsuulan ba kayo ng labong? Adi labong nga dinengdeng. Dinengdeng. Apa ada tirabong tatang. Ay, naglambong kayo kuma, timane, para matikman nila. Di ba, may oras pa naman. Kahit konti lang, para matikman nila yung bagong pitas. Masarap kasi pag bagong pitas. Ayun, labong. Yan. Sir, yung bagoong tsaka... Sir, mayroon bang, yung taniman ng ganyan? Dito po. Pero ngayon, may panahon kasi. May panahon ng Kailan labong. ang panahon ng labong? Tag-ulan ba? Ngayon na. Malapit na. June, July, ganun. Panay dyan sa may panay labong dyan. Sabi ko nung campaign, pag panalad ako, ganito yung magagandang supportahan natin. Sabi ko, ikaw magiging chairman ng agriculture. Sana nga po isa lang din. Pero kung anong ibigay sa atin na committee, doon tayo. Mas maganda. Pero ako din naman, lumaki din ako sa buhay ng ganito, lumaki tayo sa farming. So, malit pa lang ako. Nandiyan ako sa bukid, sa palay, sa mani, mais, lahat. Alam ko lahat. Yung pagtatanim, pag-harvest. Natututo rin ako sa mga lolo. Kasi siyempre mga lola namin. Sila yung talagang, mga uncle. Hanggang sa natututo na kami. May ibibigay ako sa'yo. Ito ay Bio-N, microbial nitrogen. Ang trabaho nito, yung bacteria, pag nilagay mo sa lupa, magpuproduce siya, dadami siya. Ang trabaho ng bacteria ay mag-capture ng nitrogen sa environment. So hindi mo na kailangan ng maraming
urea. Oo, urea. So pwede sa palay, itong ibibigay ko sa ay pang palay. Oo, yun. Sakto lang, sakto. Susunod sa crops na. Pwede rin yan sa other crops, gulay, pwede rin, pwede sa punong kahoy. Yes. Pero pag palay, sir, di ba yung binhi, ano mo siya, kukulob mo, di ba? Ibababad sa. Ay, bababad. Pagkatapos ibabad, before mo isabog, i-coat mo muna to. Lalagay mo muna to. So, ang isang ganito, pack, 5 ito, good for 1 hectare. Wow. Thank 5 you. hectares po. Thank you so much, sir. Maraming Salamat sa BioN, sa Agri-Specialist. Ito po ay research ng UP Los Baños. Wow, na si Agri-Specialist ay kinomercialize niya. Galing. Ayan po. Magandang proyekto yung mga ganitong nakakatulong sa mga farmers. Apa. Thank you so much. Thank you Ilagay ko po. muna dito. Apa. Wag ho sa mainitan, sir, ha? Sa loob. Independent ako, sir. Independent kasi. Opo, balik ko ang tawag dun, Grabe, hindi ko na-expect talaga yung panalo ko. Sobrang, nagulat ako. Ang pinipray ko lang talaga is number 8. Kasi this is my fourth try talaga, ma'am. Bali, tawag doon. Dati, di ba si Kimo kilala nyo? Magkasama kami nung last election, so hindi kami pinalad. Pero nung first Kumandidato yung boss, Kimo? dati po, nung Natalo? last. Konti lang. Kasi alam naman natin, alam mo na yung politics, di ba? Sa reality, yung pagsakanda, bigayan, mga ganyan-ganyan. Pero ang pinakauna ko talaga, kaya ako na, tawag din, hindi nag-give up, yung sa father niya, si General. Apa. SK chairman pa ako noon, at ako kagawad ako sa barangay. Kunanan niya ako, trinainin niya ako, sabi niya, may potential kang maging leader ng bayan natin. Kasi active ako sa mga youth, mga projects, programs sa bayan natin noon. SK chairman ako dito sa barangay namin, pero tumutulong pa rin ako sa munisipyo, sa ibang barangay dati. So sabi niya, habang bata ka pa, itry mo na, konsyal na kita. Pero hindi pa rin ako pinapalig kasi hindi nga ako, di ba alam niyo na yung politics. Pero dahil nasa art ko na yung public service talaga, kaya tinutuloy ko. Kahit matalo ko, sabi ko, hindi ako mag-give up. May time na mananalo pa rin tayo, sabi ko. Kaya di nga yung pang-apat na try, nag-decide ako na independent. Tapos nakikiusap talaga ako sa mga tao, kahit mag-isa akong lumalabas. Kinakausap ko yung mga tao, kahit mabutan ako ng araw. Kasi gusto ko talagang tumulong sa bayan. Matagal na marami akong gusto i-share na mga pwedeng gawing ordinansa, gano'n. Kaya hindi ako nag-give up. Tapos nagulat na lang talaga ako. Sobrang dami, more than 10,000 votes naman na ako. Nagulat ako, kaya nagpapasalamat ako sa mga Tagalog. Sabi ko, pag pinanalo niyo ako, babawi talaga ako. Magtatrabaho tayong mabuti. Sabi. Ba't hindi na nag-run si Kimo? Kung kinonsentrate niya sa business talaga, agri-business. Napakaganda ng project niya. Yung, lalo na doon sa sugar cane. Ang ganda, galing. Believe talaga ako sa... Parang kapatid ko na kasi sila. Parang sila General, parang ginawa na nila ako anak-anak. Noon pa, nung nakilala nila ako. Tapos yun, kaya parang ang tawag namin kabsat, kapatid tawag namin. Sila tita. Ilang branch sa Manila ka mo? Ang dami na, meron ata sa Manila na, ang galing. Meron, no? So, doon, marami kami aso bukid kasi, bantay namin sa gabi. Ilang? May aso din kami. Ilang araw i-harvest to? Yung... Answer, maganda. Pag sobrang yung init kasi, minsan nakakawan sa pagganda ng bunga ng mani. Pag medyo natutubigan kasi, pag tag-ulan, pangit yung magiging bunga niya. Kapag tag-init, minsan sa 65 days, pwede na siyang i-harvest. Pero pag mga ganito, medyo umulan ng konti, pwede na siya 70 days, gano'n. 75 days. May konting delay. O, konti. Ang tanim talaga dito nila pag second crop, third crop, yung mayroon nagpo-fourth crop, mani. Kasi madali, saglit lang yung ilang days lang, kaka-harvest na. Pinakaswerte talaga yung mga nagtatanim ng after ng palay. Kasi yun yung pinakamahal na presyo ng mani. Umaabot siya minsan dati 70k per kilo. Tapos pag sa market na 100 plus per kilo na. Ngayon, bumaba na siya. Pero mataas pa rin naman kahit pa paano. Nasa 40 plus pa rin. Kukunin mo yung parang presyo sa mga farmers. Saan yung binibenta? May nag-aangkat. Ang buyer? May Ordaneta, yung iba sa mga dadaretso sa Manila siguro. Oh, yung iba. Tapos yung talaga, yung mga farmers din. Kasi yung sa binhi, para may pangtanim na naman. Ang galing, no? Hindi walang hybrid. Yes, sir. Hindi maselan.
ang kalaman niyo talaga yung tag-ulan na. Hindi pwedeng mababad kasi ang mani masisira yung bubunga siya pero hindi ganoon kalaki, masisira pa yung bunga. Yung nagsisimula na yung ulan-ulan, mahirap na yan pag nababad. Kaya ngayon habang mainit, pag okay na yung days niya, tapos sasampulan naman, pwede nang i-harvest. Ito yung kinubuhay namin nung, sir, ma'am, yung nung panahon ng pandemic. Siyempre, walang trabaho yung mga tao, hindi naman lamagas. Lahat dito, mga tanim, kaming mga nagtatanim. Tapos yung mga iba naman, pag natapos na yung harvest namin, doon naman kami sa kanila, parang salitan ng mga tao. Para pagtapos naman sa kanila, pupunta naman sa akin, kami naman pupunta naman sa kanila, ganun. Kaya nabubuhay yung mataas after niya, magtatanim na naman yung mga tao. Tapos tanim kami ng gulay, ganun. Hindi na kami bumibili minsan ng kainin na gulay. Relatives niya po lahat na. Nandito na. Sumama sila sa amin. Kami na una dito eh. Tapos sabi nila, meron pa bang bakante dyan? Sabi nila, tapos yun. Nagbili-bili na rin sila. Maganda nga to kasi binigay din sa amin ng payable siya for 5 years. Oh, talaga? Galing sir. Habang nung nasa barko ako dati, nagbarko ka rin? opo sir. Before pa. Dito lang muna dapat nag-apply na ako international, lalabas na. Tapos nagka-pandemic, hindi na ako natuloy sir. Okay. After that, pero hindi na ako bumalik. Dito na lang ako sa farming, sa extra naman sa talent ko, sa entertainment kasi ako. Sa barko, sa entertainment. Okay. Sa band kami, singer ako, host. Banda? Sa banda, Band. Ikaw ang singer? Yes sir, lead vocalist. Maganda. Tapos, Wow. wala lang napagod na nung campaign na. Tapos, din, nag-host kami sa mga events sa barko. Ganun. Paano yung rinarentahan nyo? Hindi, mag-share na lang yung kita. Ganun sir. Kaya? Kaya sir, kaya meron naman. Kahit pa paano. Talaga, pinagtyaga mo, hinawas na house mo sila. Yes sir. Yun yung siguro yung na-feel ng mga tao. Kahit iisa lang Yung yan, sir. sincerity. Yung isang tao lang, sir. Kahit nandun sa gitna ng bukid, nagpapatubig or nag-harvest sila or ano man ginagawa, pinupuntahan ko, sir. Tapos yung pinakadulo-sulusok ng mga purok, yung parang napakalayo na akala mo wala ng bahay, pero marami palang tao dun sa isang bahay. For example, isang bahay, ang butante nila, 10, ganun, sir. Talagang ilakad ko lang siya sir, buong lawak, 22 barangays. Wow. Ihatid lang ako ni kuya, tapos si kuya ko inikot naman yung jingle ko. Iiwan niya ako doon, tapos lilibutin ko lahat, mag-isa ko. Tapos kinakausap ko bawat tao. Kaya sabi niyo yung iba, ang tagal ng campaign ko, yung iba tapos na. Pero kahit isang tao, kinakausap ko yan, kahit ilang minuto. Pinapaintindi ko talaga yun. Siyempre, in-explain ko, tagal ko nang gustong magsilbi sa bahay natin. Imagine mo, ma'am, nakatatlong election na ako na natalo. So this is my 4th try. Sabi ko sa kahit isang chance lang po, bigyan niyo ako ng isang chance. Kasi ito ay, tagal ko nang gustong, nakakatulong naman ako ngayon kahit paano as private citizen po. Pero, siyempre, iba pa rin pag nandun ka na sa konseho, yung magawa mo yung ordinance. Sabi ko nga, mararamdaman nyo si Kuya Will ngayon pag nakupo na, yung hindi pa nila, sabi ko, hindi pa nila naramdaman, paparamdam ko sa mga tao. Eto, minsan hanggang gabi sila, mas gusto nila kasi hindi mainit. Nagpipitas sila ng gabi. So, pag ganito na, tumitigil na sila minsan, nagbubunot, tapos pitas-pitas na lang. Tapos mamayang hapon na naman, bunot na naman. Aabutin po ito hanggang bukas. Pero sa next day, dyan naman kila Uncle susunod. Puro mani po yan. Ma'am. Sa kung tumahigitan ng malinisan. 1,000 na sila kaagad. Mabilis lang, madami. Yung 1 kilo, konti lang, marami ka na, makakakuan ka na kaagad. Harvest mo, pitas mo. Harvest mo, ikaw magpipitas. Tapos per kilo, malaki na yun, 10 pesos per kilo yung kanilang kuan magsasahod sa per kilo. Kaya maganda, mabilis. Ako nga, gustong-gusto ko yan nung pandemic, ang bilis kong magburo. Tapos pag tagsanay ka na talaga, malaki din yung kita. Yan. Daddy, dinig ko yung... Ito na ito, last na ito. Sige. Ang sarap kasi naman eh. Pagka-harvest doon, sa salansan dito, isang direction para kita mo lahat yung bunga niya. bunga. Then, pag nakuha mo na yung bunga, ililipat mo sa kabila. Yes, para maipon yan. Hindi rin masasayang lang yan kasi kukunin din ng mga may alagang hayop. Walang sayang sa mani. Tapos yung mga ibang matitira dyan, pag ikaw ka na nun sa lupa, parang fertilizer na niya.
yung mga matitira na mga... I-rotobate na. Okay. So, puntahan natin yung ano. So, ilang grupo-grupo po ito, konsehal? Marami sila, marami pa tayo doon. Siguro mga Sige. nasa 10 mga... Grupo-grupo. Oo, mga kabarangay natin yan, tapos mga kamag-anak din. Yan. So, at Butit least may hindi- pagkakakitaan yung mga tao kahit pa paano. Butit hindi ka na wawalan ng taga-harvest. Wala naman po kasi tawag doon. Marami din yung talagang gustong pag ganito. Paborito na, mas gusto pa nilang mag-harvest talaga ng mani kasi malaki yung sahod. Isang grupo rin yan. Ito si Uncle. Kuya. Si Uncle. Sa uncle. Isang grupo Ang rin. gaganda dito magaganda ang lalaki. Na naman yung ito. Yung iba-iba kasi pag mainit yung kwan, mainit yung kwan niya malalaki. Ang dami. Ito yung sinasabi ko sir na isang kwan lang siya ang dami niyang magiging bunga. Kaya maganda dapat yung pag maliliman kasi siya, hindi siya masyadong lalaki yung mga bunga niya. So, ano pala siya? Summer crop Oo, talaga. maganda talaga siya pag naiinitan. Pag maaraw. Tsaka maganda sa ganito, hindi masyadong kailangan ng tubig. 3 beses lang siyang minsan patubigan. Talaga? Oo, sir, yung una, yung syempre pag tinanim na, tapos yung susunod na yung mga 35 days na. So, Tapos mo palang didiligan ulit? yung mamumulaklak na siya doon. Tapos yung before harvest, yung mga 3 siguro... times lang. Hindi na kailangan ng maraming tubig. Kaya mas okay to kasi compare mo sa ibang crops talaga, kailangan niya talaga ng maraming patubig. Halika dito! Iba rin dyan kila auntie. Ibang grupo rin. Doon. So family maganda kasi parang banding din ng family to. Napakaganda. Isang family. Ngayon, bakasyon ng mga bata, natutuwa sila kasi nagbubunot din yung mga bata. Nagbubunot si Ito Kuya. ang lalaki, yan, si Kuya Wilmer. Si Kuya, kuya ko, ang ganda ng, pag sa araw na arawan talaga siya, maganda talaga yung magiging bunga niya. Ang galing. Ito yung pangbinhi na itong mga to din. Pangbinhi na. Okay. Isa-isahin natin, sir. Pag-usapan natin yung pagtatanim ng peanut o mani. Umpisa tayo doon sa location. Ano ba ang best na lugar saan nagtatanim ng mani para productive? Ang talaga yung kinukonsider natin yung ganitong klaseng lupa. Yung mabuhaghag tsaka yung clay Medyo lang talaga sandy siya. clay. Clay, ganito. Kasi rich sa sun nutrients to, talagang para sa mga crops talaga, marami na siyang fertilizer. Organic na yung fertilizer niya. Yung And at the same time siguro dahil summer crop Summer. talaga siya. Maganda. Maganda nga talaga, perfect yung mabuhaghag. Mabuhaghag. At saka kasi kaya siguro naglalaman kasi nga kaya, mabuhaghag maganda. yung lupa. Maganda talaga. So anything na mabuhaghag ang lupa, madaling i-drain kasi sabi mo, konsehal, ayaw niya ng Masyadong matubig. Kailangan, ito nga yung mani, 3 beses lang pwede na siya. 3 beses na beses patubig. lang diligan. Doon sa pagkatanim, tapos mamumulaklak na para yung bunga niya, yun, lalaki na siya. Anong buwan naman ang best time magtanim ng mani? Dito sa amin, yung ang pinaka first crop talaga dito after ng first crop ng palay. Which is hanggang hanggang mga November ganyan. November Pinakamahal ng presyo ng mani, mga December na siya. December to January ganyan. So pinakamahal na yung presyo sa farm gate price umabot siya ng mga 70 per kilo sa one pa lang. So pag sa market na 100 plus per kilo. Jackpot 'yun. Jackpot na 'yun. Parang yung kikitain mo doon, yung puhunan mo magiging doble, triple. Wow. Okay. So, November, ang best, immediately after ma-harvest yung first cropping, which is palay, tanim ka kaagad. Oo, sir. So, ano ang land preparation na ginagawa? Balikwan, tawag nito, ikaw din natin to, tawag din, papatraktor din natin to. Tractor din? Tractor din, sir. Tapos, para makuan yung tawag doon, talaga may halo talaga yung mabungkal talaga yung lupa. At may halo yung mga residue ng palay din. May halo din. Kasi magiging fertilizer din yun. Okay. Inaararo pero dry. Dry pa rin siya. Tapos po? Tapos after that, patubigan na siya.
Tapos, ng buong buo. yung buong lupa, yung buong patutubigan pa rin. Tapos pag okay na, tuyo na ulit, doon na pwede nang magtanim ng, tatanim na yung mani. Okay. So pag nagpatubig ka, gaano hong kadaming tubig yung ilalagay dyan? Basta yung, mga ilan mga kwa siguro. Basta concert, flooding na. Oh, napa-flood siya, Flooding. Okay. Kasi kailangan yung tubig mapupunta Totally. sa loob. Oh, mapupunta sa loob. Parang palay din. Oo, sa una. Mm. Pag prepare. Tapos pag matuyo na siya, ayan, pwede na So siyang... tutuyuin mo ulit. Oo, tapos Ilang days pwede po na. yon bago matuyo yon? 5 to 5 6 days. 5 to 6 days, nasa ilalim na yung tubig, tuyo na siya, Pwede na siyang, pwede nang araro ulit. pwede nang magtanim. Tanim na. Tanim na. Wala nang tudling-tudling. Meron. May parang may linya-linya din, sir. Linya-linya rin. Oo. Parang mais. Oo, parang ganun din. Linya-linya. Paano po ang pagtatanim? Mano po. Mano. So yung buto, Ilalagay parang po. corn din, ganyan. Yes, sir. Ganyan din. May tawag doon, may pang-sukit. Armalite. Oo, May armalite ka, ganon. Yung kahoy, yung parang sinusukit din namin, tapos ihuhulog. Ah. Parang isang ganun din, tapos ihulog sa dulo. Oh, I see. Matagal yung Armalite, may dala na yung pagkano mo na. Ganun mo na lang. Eh di ang daming. Oo nga. Ay, parang control na lang. Ko-control. Kinokontrol mo Control na lang. yung paghulog ng mani. Expert yung naggagawa. Oo, talagang yung mga magtatanim Magagaling. yung alam talaga yung... Bigyan nga natin ng mic si Kuya para tatlo kami nag-uusap. sige. Sila yung isa sa nag-prepare ng pagtaniman, si Kuya Uding. Yan. Kuya Oding. Yes. Ayan, si Kuya Oding po ay expert din sa mani. Sila yung kasama ko na... Konsehal, kaano-ano mo si Kuya Oding? Parang, kwan po siya, father ko na rin po. Parang, turing ko na stepfather. Okay. Sige po. Saan tayo naputol kanina? Yung pagtanim Oo, ka. tanim ng mani. Tansya, ganun na. Oo, sir. Ano yung distance nun? Bawat buto? Hindi, meron. Wala na, basta. Ganito Control na lang. Parang isang, ilang ba to? Hindi ka ba kalahating ruler siguro? 6 siguro. inches? 6 inches siguro. 6 inches? Oo. Para kasi, Isa-isang buto lang? Hindi. dalawa, tatlo kung anong may lagay. Yun na yun. Oo, sir. Hindi magastos sa buto yun. Medyo, yun lang. Hindi naman. Oo. Sakto lang din, sir. Pagkwan. Okay, di naitanim na natin. Oo, sir. Di ang linya Isa-isa. parang nakaguhit. Oo, dapat pare-parehas. So yung guhit, yung ganun niya, doon ang lagay. Oo, sir. Tatabunan pa ulit. Oo. Ikwan lang. Hindi ay siyempre kung gulay sa mga ganyan, tapos nung susunod, matabunan na. Tatabunan na siya. Dun sa pagitan nila, Oo. aari mo ng araro. Oo, meron para naman. yung lupa, gaganon. Tatabunan na naman siya. I-healing up mo na siya. Matatabunan siya. Okay. So pag pag natabunan na, Matabunan na, di contractor mo ulit, yung kuliglig. Para maikwan yung, tawag doon? Para ma-flooding na rin. Kailangan ma-flat talaga siya. ifa-flat mo ulit. Oo. Yung lupa, opo. Pagkatapos mong tabunan, ifa-flat mo. Oo, sir. Hindi kaya ganon-ganon yung buto sa loob. Hindi, sir. Hindi na nandun na kasi siya sa loob na yung... Okay. Bakit ko kailangan i-flat ulit? Para kung magpatubig, sir, mas mabilis. Siyempre, naka-flooding na yan. Kasi flooding na naman. Okay. So, pag tinanim ngayon, okay. After 4 days, Tutubon. Hindi ako kuligligin mo ulit. Ang ganda, oh. Kukuliglig mo ulit. O, para yung mga damo, mamamatay. Pero hindi siya tumutubo pa, nasa ilalim pa. O, pwede pa. Marami. Malapit na. Mga 9 days naman. Tsaka bago sa tutubo. Ang ganda, oh. 9 days. Okay, so kinuliglig mo para mamamatay yung damo sa ibabaw. Oo. Pero dapat hindi siya mabungkal sa loob Oo. para May hindi bagas na magulo tingnan, yung buto. Oo. Okay, tapos po, Pag nakatanim ka na, magbilang ka ng 35 days. 35. Oo. Mm. Yun, mag-flooding ka na ulit. Flooding na. Magpatubig. Gaano May bagas nakalaki na to, yung no? mani in 35 days? Malalaki na. Siyempre, may bulaklak na yun. May bulaklak na. Mga ganyan na. Flowering stage na. Oo. Sir, dito ka, sir. Sige, ang ganda, oh. Kasama ka sa ano. Ayan, so 35 days,
flooding, Patubig na. Patubig. patubig. Yun yung unang-unang patubig before ka nagtanim. Oo. Kasi yung unang patubig bago magtanim. Bago magtanim. 35 days after nung itanim, first flooding. Second na yun. Ano yung Second. mamumulaklak na siya. malapit na. Mamumulaklak na. Okay. Kailangan natubigan talaga siya. Tapos po, Yun, magbilang ka rin ng 35 days, pwede lang harbisahin. Bilis. Bilis po. Sabi ko nga mga 70 days ngayon to. 2 to 3 na patubig lang. Kaya hindi siya masyadong... so yung huling patubig after 35 days ulit. Yes. Oo. Tapos ilang days na mula dun sa huling patubig bago ka mag-harvest. 35 days sa harvest Ulit? na. Oo. Ay hindi, bali 35 yung last. Di ba yung mamumulaklak? 35. Tapos mga 35 days pwede nang Pwede lang harbisahin. harvest na kagad, sir. So bali 65 to 70 days. 65 to 70 days. Di dalawang beses ka lang Parang pangatlo Patubig lang yung lang. pag-prepare lang, sir. Pangatlo yung pag-prepare Pangatlo. na. Yung pag-prepare Okay, lang. preparation, first flooding, second Flooding. flooding after 35 days. Third flooding, Hindi yung second flooding yung... Ay, di ba yung pag-prepare? Tapos yun yung natanim, first. yung natanim na siya. Tapos yung mamumulaklak po. ibig sabihin, 'di ba po nag-land prep tayo. Opo. Kailangan matubigan flooding. flooding. Tapos 'di ba nag-inararo mo ulit, Nagtanim. inayos mo, nagtanim. Tapos yun, may second na kailangan patubigan. Kailan ang Ilang days ba yun yung kan natin? ilan days yung buto Pag sa nandun na loob yung bago buto. mag-flooding ulit? Mga 35. 35 ba yun? Hindi, yung nung maliit pa kanyo, 'di ba? Ay, bago tumubo. Oo. Bago tumubo. Mga 8 to 9 days. Oh, yun. 8 to 9 Yun yung days second flooding day. ulit. Oo. Yun yung second Second. irrigation mo. Tapos Then Ay, after, hindi na. yung third, yung mamumulaklak Pag na. tumubo na, huwag ka munang mag-flooding. Wala pa na mag-35 days. so mula nung tumubo, tinanim mo, hintay ka ng 35 days bago ka mag-flooding. Oo. Yun yung pangalawa. Kasi yung Tapos- una yung nagtanim Oo, bago oo. magtanim. Oo. O di after 35 days, mag-flooding ko ulit, namumulaklak na yung halaman, ganyan Oo. nakalaki. Tapos may Kailan isa yung pa, pangatlong meron pa yung dilig? pag mamumulaklak Yun lang, na. dalawa lang. Ay, yung dalawa lang ba yun? Di ba yung isa yung pag-prepare, 3 beses yun eh. Kung tuyo yung lupa. Ayun, yun nga, yun pala. Kung tuyong-tuyo lang siya. Optional. Optional. Oo. Optional yung pangatlo. Oo. Kaya nga sabi ko hindi magastos sa patubig kasi pero yung hanggang sa tatlo, Tatlo yung pinakamarami. Oh, Pero yung dalawa po pwede na rin. pwede na. Kung Pwede yung na yun. yung talagang summer na kwan na, sabi ko nga pwede na siyang ani ng 60 to 65 days. Ang bilis. 2 buwan, pwede ka nang Pwede na. Oh, I see. Okay, sir. Naka-second na flooding na tayo. Ganyan na yung halaman, namumulaklak na. Tapos, pag nag-start mamulaklak, Pwede kang mag-spray ng foliar. foliar. Yun ang unang spray. Oo. Mula nung tinanim mo, walang spray. Nung 15 days, nag-spray ko ng insecticide. Insecticide, 15 days. Okay. So, 15 days from planting o 15 days nung tumubo? Planting. Planting. Okay. 15 days from planting, then spray ng insecticide. Oo. Ang second na spray ay foliar, Foliar. yung after 35 days. Oo. Foliar. After po nung dalawang spray, anong next na spray? Tindi ulit, mag-foliar ka ulit. Last na After 10 days nung 35 days, Oo. Foliar. foliar ulit. Oo. Last na yun. Last na yun. Last na yun. Oh, wala nang insecticide. Wala na. Oo. Wala na. Sir, fertilizer. Wala na. Wala. Sir. Organic lang po, yung lupa. So napaganda talaga tong lupa kasi Nag-spray ko ng black, insecticide. yung black soil talaga siya. Black soil. Anong insecticide po ginamit nyo? Kan lang to. Burdan lang. Mura lang yun. Oo. Oo, sir. Maganda kasi yung lupa niya, masagana na siya. Black soil na mabuwagag. Kaya wala na, kahit di mo na ma-fertilizer. Ganun lang. Wala nang, Nung nakita kong daming damo, yung tigisi na- pangdamo lang, yung pangtanggal ng damo. yung Oo, nag-spray yung na ko ng herbicide ay herbicide yung one side. Yung pang sigisi lang na damo. Basta hindi pa na mulaklak yung manay, pwede kang mag-spray. herbicide. Oo. Pero pag namulaklak na, wala na. Wala na. Siyempre, wala na po. wala na yung kuan. Masisira na. Oo. Sarap eh.
Sir, thank you so much. Okay. So harvest na, 2 months, Yes, harvest. Harvest na. Ito na yon. Yes. Sir, thank you. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.